Nagpakita ang tikbalang ng mga sumunod na araw. Habang nagpapagamot ang ama, nagpasya si Tiago na manood. Isang batang ginagambala ng kapre ang pasyente. Nahihirapan si Mang Edong na hulihin ang nilalang dahil masyado itong malakas. Hindi na sana magsasalita ang binata, ngunit dumating si Umel. Biglang tinanong si Tiago, "Manong, hindi ba kaya mong makipag-usap sa mga engkanto? Bakit hindi mo subukan makipag-usap sa nakasapi dyan sa bata?" Napalingon si Mang Edong nang marinig ang sinabi ni Umel. Anong sinabi mo, Mel? Tiago, anong ibig sabihin ng kapatid mo? "Yang bunganga mo talaga kahit kailan, Umel." "Wala po, tatay. Nagbibiro lang si Umel." Hindi po ako nagbibiro, tay. Totoo, meron siyang kakayahan makipag-usap sa mga engkanto. Nagliliyab nga po yung katawan niyan eh. "Umel, manahimik ka." Kung totoo ang sinasabi ni Umel, ano ang kinakatakot mo? Kailangan ko ng tulong ng isang taong may kakayahang makipag-usap sa mga engkanto. Dahil isang kapre ang nakasapi sa katawan ng batang to. Buhay niya nakasalalay. Napaisip si Tiago sa sinabi ng ama. Tumayo ito at lumapit kay Mang Edong. "Anong gagawin ko?" Ilagay mo sa noon ng bata ang palad mo. Sundan mo ang sasabihin ko. Nag-usal na mga dasal si Mang Edong. Sinundan naman ito ni Tiago. Maya-maya ay biglang nangisay ang katawan ng bata. Akmang tatanggalin ni Tiago ang kamay sa noo ng paslit. Ngunit hinawakan ito ni Mang Edong. Wag na wag mong tatanggalin ang kamay mo kung ayaw mong maligaw sa katawan ng iba ang kapre. Wika ng matanda. Ilang sandali lang huminahon ang paslit. Nag-angat ng tingin sabay ngiti ng nakakaloko. "Ang tagapangalaga ng mutya sa gitna ng bulkan. Anong kailangan mo sa akin?" Tanong ng nilalang na nakasapi sa katawan ng paslit. Nagulat ang mga magulang nito dahil malaki ang boses ng pasyente. "Tay, anong gagawin ko?" Kausapin mo siya nang hindi inaalis ang kamay mo sa noo ng bata. Nasa ibang lugar ang kapreng yan. Tanging diwa niya lang ang nakakulong sa katawan ng bata. "Magsalita ka. Anong kailangan mo sa batang to?" "Ako? Wala naman. Gusto ko lang makipaglaro." "Alam mo bang nanganganib yung buhay ng batang to dahil sa ginagawa mo?" Wala akong pakialam kung manganib ang buhay niya. Hindi rin niyo alintana ang aming mga buhay sa tuwing sisirain ng mga gaya niyo ang kapaligiran. Alam niyong tirahan namin ang kabundukan, ngunit anong ginagawa niyo? Napatingin si Tiago sa ama. Napailing na lang ito. Makipagkasundo ka sa kanya, Tiago. Hanggat maaari magpakumbaba ka. Tayong may kasalanan. Huminga ng malalim ang binata. Muling kinausap ang nilalang. "Kung ganon, ano ang maaari naming gawin para bitawan mo ang batang ito?" Sa palagay ko, wala kayong magagawa. Hindi ko bibitawan ang batang ito. Siya ang kabayaran ng kasalanan ng kanyang ama. Sa pagkakataong ito, mukhang wala ng silbi ang pakikipag-usap. Malakas ang kapreng yan. Hindi ko siya madadaig sa kumbate espiritual. Bakit hindi ko subukan na harapin ang nilalang na yan? Nababaliw ka na ba, Tiago? Ano naman sa tingin mo magagawa ng kagaya mo? Kaya mo lang makipag-usap sa kanila, pero hindi mo magagawang sakta ng isang elemento. Diyan ka nagkakamali, tay. Turuan niyo ako kung paanong matutunton ng kinaroroonan ng isang yan. Sigurado ka ba? Mapapahamak ka lang, Tiago. Sinasabi ko sa'yo. Magtiwala ka lang, tay. Akong bahala.
nag-usal ng mga dasal